Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome po dito sa ating Coach Jared Live at magdediretso tayo sa ating topic. Pero bago natin gawin yan, mga babayan, please don't forget to subscribe. Subscribe ha, agad. Lalo na po sa mga first timers ha. Subscribe po kayo agad-agad. Also, isa pang agad-agad na dapat yung ginagawa ay ang mag-like. Like agad guys, like agad. Tulungan nyo po ang ating algorithm. Oo, like po agad. Oh, may 589 tayo sa umpisa, 257 pa lang ang like. So, kailangan pa natin magdagdag, guys. Oo. Okay? So, dagdagan na. Ayan, 50% na lang ang nagla-likes. 50% pa lang. Wala pang 50% pa lang nagla-like. So, i-ano nyo na. Oo. I-like nyo na to, guys. Tapos, patulong na rin po sa algorithm, paki-share po ang ating live stream sa inyong mga social media accounts. O, pati yung mga ina-upload nating videos pagkatapos ng live stream. Kasi hinahati ko to after ng live stream. Okay? Hinahati ko yan. So, ayun. So, share nyo siya, guys. Okay? Okay. So, update. Isa pong update, mga babayan. Oo, mukhang, di ba, nung isang araw, naaresto nga itong si Franco Mabanta. Oo, maano-ano pa press na press pa rin sa isip ng taong bayan, si Franco Mabanta, guys. Fresh na fresh pa rin sa isipan ng mga tao Oo. Tapos alam nyo mga kababayan, nung tinitignan ko yung balita, hindi lang yung balita, pati yung social media, napapansin ko mga kababayan, konti lang ang DDS na nagtatanggol sa kanya. Actually, yung mga nagtatanggol sa kanya, yung ano lang, yung si Greco, nakita ko tinanggal siya. Ayun, yung attorney na taga Davao, yung mala Imelda yung buhok. Oh, ganun din, pero nagtatanggol din siya. Sila lang. Nakita ko. So far. Tsaka yung isa pa, yung isang taga DOJ, yun. Tanggol din siya kanina. Kasi merong nag-post na yung mga DDS pages, nila, nagde-demand sila kay kay Mabanta na ilabas na raw yung video. Sabi ni nung taga DOJ, sabi niya, nakakulong pa raw, so hindi pa raw niya pwedeng ilabas kasi nakakulong pa. Si Mabanta mismo ang nagsabi na binigyan niya ng permission ang kanyang legal team na ilabas ang video kapag may nangyari sa kanya. Ano ba? Siya mismo ang nagsabi. Kaya nga nag-iintay ang tao inutusan daw niya ang kanyang legal team, his words mga babayan, sa PGMN, doon sa peanut pera galing sa Maleta Network. Pera galing sa Maleta Network. Oo, doon sa PGMN, pera galing sa Maleta. Ayun. Siya mismo ang nagsabi. Binigyan daw niya ng permission ang kanyang legal team at mga importante daw na tao na ilabas yung video sa lahat ng social media accounts nila. Asa na? Ano nangyayari? Bakit ganun? Ba't wala pa rin? Nag-aabang kami. Oo. Sabi ni Jojo Asper Alegre. Ayan. Theory ni NBI, coach, baka walang video. Kunwari lang meron para walang malalabas. Actually, yan din ang theory ko Nag-record lang sila ng mga 3 minutes. Tapos hard hitting, kunyari, blah, 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 etc. Tapos, pang-extort lang. So ako, parang wala naman ako ewan ko, baka lang. I don't know. So, ngayon, mga kababayan, may development mga kababayan. Mukhang hindi lang si Franco Mabanta ang mastermind. Mukhang it's a team. It's a conspiracy. Mukhang maraming principals, guys. Mukhang maraming principal. Oo. At naibalita na yung isa kanina. Eto. Siya. Oo. Pakinggan natin itong balita. Person of interest na rin ang turing ng NBI sa isang anchor ng Peanut Gallery Media Network. Kaugnay ng umunoy pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Please po. Pwedeng tayo muna kayo harap.
Matapos arestuin Martes ng gabi ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na kasamahan dahil sa pangingigil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez, Pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the fraction to be consummated. Okay? may iba pang personalidad mula sa Peanut Gallery Media Network o PGMN ang tinitingnan ng NBI. Isa na dito ang PGMN anchor na si CJ Hiro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hiro sa inireklamo kaya itinuturo siya ngayong person of interest. Sinabi niyang bilang bahagi daw ng pangingikil, may ipinadalang video clip si Mabanta kay Romualdez na makakasira daw sa kongresista at naroon sa video clip si Hiro. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Wala na, nagtago na nga. rin ang kanyang mga social media account. Nauna nang itinanggi ni Franco Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't start Speaker Romualdez. Pero nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakipagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Giit ng abogado ni Mabanta sa inquest ng mga suspect, We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. sagot naman ng NBI sa aligasyong set up ang nangyaring Siyempre, nasasabihin ng abogado niya. Oo. Pag meron nung ganyan, halimbawa, kahit sino, kahit pro-admin, or DDS, or basta kahit sinong abogado na nagre-representa ng kahit sino, yun talaga ang sasabihin nila. Matik yan sa script. Eh kapag hindi nila sinabi yun, mga kababayan, o di mag-violate sila ng kanila pa, hindi pa ako kasama dun eh. Yun ang kanilang Code of Professional Responsibility and Accountability. Yun yung Code of Ethics ng mga abogado. Kasi nakasulat ho doon, kailangan ipaglaban mo ang iyong kliyente ng buong puso. Kasulat yun doon eh. So, regardless, kung sabihin nila na mahina yung ebidensya nung kabila, etc., tingnan nyo nga yung abogado ni Man Scarpio. Sinabi niya, may kaso, malakas daw ang kanilang kaso, etc., Ano nangyari? Dismissed ang kaso sa RTC. Oh, malakas? Diba? Malakas ba? Hindi! Dismissed eh! Pero simple yun, guys. Wala natin i-complicate pa to. Diba? Pero simple yun. So kapag may nagsalita na abogado, kahit sino pa, pro-admin, anti-admin, etc., basta pag may nire-representang kliyente, obligasyon ng abogado na ipaglaban lahat ng karapatan ng kanyang kliyente. Ganun lang. Trabaho lang nila yan. Wag niyo silang awayin dyan. Trabaho nila yan. Tuloy. pag-aresto. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinet up daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mga video, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag di Matibag, may iba pang mga government official ang nagparamdam sa NBI. Ano lang po mga nagpaparamdam? You don't mind. Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hinihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta. Ngayong hapon, dinala na sina Mabanta at iba pang mga suspect sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kulong na. Nag-apply na ba sila ng bail? Diba? Dapat nag-apply na sila ng bail. Medyo mabagal
Anyway. Pero ito mga kababayan nga, balikan natin yung kwento nitong si... Ano yung kasunod patuloy natin? Pumalag ang kampo ni Leyte 1st District Yan. Representative Martin Romualdez matapos sabihin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na pinapatahimik sila ng dating House Speaker. Kasunod dyan ang reklamo ng isang tauhan ni Romualdez na kinikila ng PGMN ang congressman ng 300 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng isang video. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Ang tanong, anya, ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Inireport lamang umano ng dating House Speaker sa mga otoridad ang sitwasyon at inaksyonan naman ito ng NBI. Dagdag niya, anumang materyal o expose na sinasabing hawak ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang alegasyon ng extortion. Kung may ebidensya anya ang sinuman ukol sa paglabag ng isang public official, dapat anilang inilabas ito at isinumite sa mga otoridad. Hindi ito dapat gamitin para makahingi ng kapalit na pera. Ito raw ang ginawa umano ng PGMN. Git nila, ang pag-produce ng isang video na matagal nang tapos pero hindi naman inilalabas ay hindi journalism kundi extortion. Ang ganito raw gawain ay nakasisira ng lehitimong pamahayag at napipinsala ang tiwala ng publiko sa mga tunay na media institution. Yan. Actually, hindi naman nasira dito yung media. Ang nasira dito, yung mga independent na content creator tulad ko. Sira ulo sila eh. Di ba? Sila yung sumisira sa craft namin eh. Yes, craft. Yung mga taong katulad niyo yung sumisira sa craft namin eh. Ayos-ayos namin dito. Nag-aantay lang kami ng revenue every 22. Wala kaming ine-extort, wala kaming ginugulo, wala kaming sinisira. Tapos, all of a sudden, merong Franco Mabanta na gumagamit ng YouTube, tapos gagamitin niya pang extort sa mga tao. Si Raulo. Kaya naimi kami. Damay tuloy kami sa kalokohan niya. Di ba? It's a reflection, it's something that is reflected upon all of us. Sa ganitong klase ng sa ganitong klase ng industry. Di ba? Yung political commentary sa Pilipinas. Big money kasi ang political commentary sa Pilipinas, guys. O kasi mga Pilipino mahilig sa politika. So, kaya siya, kaya maraming interesado, maraming nanonood, maraming, di ba? Kaso, may mga taong katulad nito ni Franco Mabanta. Sinisira yung namin, yung industriya namin. Industriya. Pag ako nagkaroon ng kailan kaya magkakaroon ng party list ng mga vloggers, no? O para meron namang nagtatanggol ng karapatan namin. Diba? Para meron naman nagtatanggol ng karapatan namin, lugi kami. Sa mga content creator, sa mga vloggers, di ba? Wala nagtatanggol ng karapatan namin. Industriya na to eh. Dami-daming gumagawa nito eh. Anyway. Ayoko. Sabi ni Ate Imelda Ignacio. Gakbo ka. Gakbo. Ano po yung gakbo? Gets ko naman. Ayoko nga. Bahala sila. Hoy, Chris. Migil ka. Shoutout kay Chris Ulo. Welcome sa live stream. Kaya-kaya nyo na yan. Kayo na lang. Happy ako dito sa anong ginagawa ko dito. Manap kayo ba? Diyos ko. Anyway, tuloy natin yung kwentuhan. Anyway, ito nga, balikan natin itong kay Franco Mabanta. So ito nga, itong hero, iniimbestigahan na. Ipapatawag na. Bakit? Balikan natin yung yung blackmail. Ito kasi yung blackmail. Ito yung mensahe. Ito yung i-file sa court na message daw galing sa mga representante ni Mabanta. Ayan galing ito sa kampo ni former Speaker Martin Romualdez. O nga si Auntie Claire. Auntie Claire, takbo kang party list. Dali, ikaw first rep. Kung nanonood ka, Auntie Claire, kung ayaw mo mag-senador, pwede tayong buo ng party list. Ikaw ang first rep. I-representa mo ang mga vloggers. Oo.
Lahat ng vloggers, political, showbiz, 'di ba? Lahat ng content creator, 'di ba? CCP, content creator party list. CCP. CCP. Si Yusek dapat 'yan. Si Yusek. CCP, content creator party list. Tuloy natin. Tuloy natin to. Oo, kalokohan na to. Oo nga, no? Si Papa Sek. Pwede rin si Papa Sek. First nominee. Diba? CCP, content creator party list. Okay, game. Pag-usapan natin ngayon ito. Ito kasi yung banta. Oo, para makakikil ng pera. Ayan. Banta eh. Hi, friend. Friend pa talaga. Our compromise. Dito pa lang sa umpisa eh. Compromise. Ito, mag-usap tayo. Ito na lang yung kompromiso natin. Kompromiso natin. The expose is 2 parts. Part 1 is a 90-minute piece coming out on May 5. Ang tagal na, no? May 7 na. Nakadalawang araw ka na, boy. Part 2 is a 60-minute piece scheduled for 2 weeks after that. To help you decide, here's the first 3 minutes of part 1. So, pinadala yung first 3 minutes. Beyond this, we really won't be able to disclose any more details or content unless we already have an agreement. Dito pa lang eh. Dito pa lang, obvious na nangingikil eh. Agreement eh. Humihingi ng agreement. Nagpadala pa ng sample. Ito yung sample ko. Ayaw mong ilabas to, magbayad ka. Obvious na obvious ang pangingikil eh. Hope you understand also from our side, friend. Since the value is in the information itself, we have to protect it. Yan. If you decide not to pursue, no hard feelings, may heart pa. I'm personally quite happy that we at least had the chance to meet. If you decide to pursue, I promise I will honor my word to all of you. Yan. Tapos, ito yung kasunod na complaint, na paragraph. The said video purports to expose Representative Romualdez as the alleged mastermind of corruption within the House of Representatives. See? Diba? Very, very obvious eh. Very, very obvious kasi. Ayan ito pa nakasulat to. The video explicitly declares that Hero is coming for Romualdez. I'm coming for you. Yun pa ang sabi. Hilig nyo sa shock factor, di kayo na shock. Ang hilig nyo sa shock factor, di ba? Di kayo ngayon na shock. Sino ngayon na nagtatago? Di ba? Ito pang malala, mga kababayan. Shoutout kay Thea Tan. Nakita ko to kay Thea Tan. Sabi, GC nila. Ayan si Hero. Si Baste. Yan. Kaninong bahay kaya to? Ganda eh. Ganda ng bahay Kaninong bahay kaya to? Di ba? Look who I met in Davao. Yan. Wowza! Di ba? Wowza. Yan si CJ. We had a nice chat. He watched the NPA episode. Tapos sabi ni Franco, the 3 people I love. Di ba? Eto na. Kay Taya ko to nakita, guys, ha? Si CJ Hero nagsabi. Sabi, I have an idea. Let's do a feature on how much Martin is really worth. I'm sure there are insiders who can help us. All the companies he owns or is part of. Tapos may ganyan na. Ano ibig sabihin nito? Nitong post na to.
Ano ibig sabihin niyan ng comment na yan? Number one, that there is a plan. There's a design. And that design is common. Ginawa nila eh. There's a common design. There's a common design. Pinagplanuhan nila, mga babayan, mga kutsero, pinagplanuhan nila yung extortion video. Pinagplanuhan nila. Hindi natin alam kung anong intent. Hindi pa natin alam kung anong intent. Okay? Kasi as far as this is concerned, this is only a pitch. Pitch lang to eh. Di ba? Pitch lang to. Gawa tayong video to kay Martin Romualdez, lahat ng kanyang negosyo. Kaso wala na eh. Kulang na eh. Wala nang ano eh. Wala nang... Tsaka may nag-react ko. Shock. Sukot. So kung sino man itong nag-comment na to, alam niya na itong papasukin na lang to medyo shady. Medyo shady. Itong papasukin na lang nilang to. Diba? Hindi natin alam kung yung idea ba na to, yung idea ni CJ Hero, nagresulta sa planong extortion. Hindi pa natin alam. Wala pa tayo doon. Wala pa tayo doon. Pero, pwede kasi, na tulad nga ng sinabi kanina, ni-record lang yung first few minutes, tapos hindi pa talaga nila nabubuo yung video, ni-record lang nila yung first 3 minutes, yun ang pinadala kay Martin Romualdez para takutin siya. So, yun. Does this prove something? Does this prove that there is extortion? Well, not to that level. Wala pa dun sa ganung extent. Wala pa. O, linawin natin ha. Wala pa dun sa level ng extortion. Pero, makikita mo yung common design. Makikita mo yung plano that could have led to the extortion. Could have led to the extortion. We don't even know if this is if this is actually if the intention is to extort money. Hindi pa natin makikita yun dito, hindi naman nakasulat eh. Buti sana kung nakasulat, tara gawa tayo yung video ni Martin tapos kuha tayong pera. Ayun, pwede. Malinaw yun. Malinaw yun. Pero, kung ganto-ganto lang, medyo wala pa yan. Ang makikita lang natin dito is yung design. May plano na gumawa ng video. May plano na gumawa ng video. Dito, obvious na obvious na inaangguluhan na nila eh. Di ba? Obvious na inaangguluhan na nila ng hindi maganda eh. I have an idea. Let's do a feature on how much Martin Romualdez is really worth. Gaano kayaman si Martin Romualdez? Sigurado may mga tutulong sa ating insiders, lahat ng mga kumpanya niya. Di ba? Pinagpaplanuhan na nila eh. Nagagawa, aangguluhan nila yung video na hindi maganda. Yun. Kitang-kita eh. So, mga kababayan, hindi nila pwedeng sabihin na inosente lang sila. Hindi na pwedeng sabihin na, lalo na yung video na ito, yung proposal, yung pinropose nitong CJ na to, ay nagresulta sa ganitong text. Di ba? Ano CJ?
Anong ba't may CJ sa taas? Ito, pangalan niya. Yan yung pangalan niya, CJ Hero. Siya yung nag-message. Ayun, mga pangalan nila yan eh. O, di ba? Kasi mga babayan, sa mga hindi nagwa-WhatsApp, ito po yung itsura ng WhatsApp, hindi ho ito Messenger. WhatsApp ho ito. Group chat yan, no? PGMN Anchors. Ayun, yan sila. Si Brandon Vera kasama sa GC, ayan, di ba? Ba't kaya yung iba may mga may ganun? Anong tawag dito? Sa squiggle na yan. Sila lang ang meron eh. Si Miguel Dualan wala, si Franco Mabanta wala. Pero yung iba meron. Baka yung mga, sila talaga yung mga anchors, no? Sabihin ng mga DDS, ako to? Hindi. Wala akong ganyan, no? Hello? Meron akong WhatsApp, ginagamit ko pag pag-order ako ng mga materyales galing abroad kasi most of them naka-WhatsApp. Pero, ganyan, no. Hell to the no. Hell to the no. Ayan, di ba? Dito pa lang gushing na sila Gushing sila kay Basti, Barbie naman. Gushing sila kay Basti, pero Barbie, katabi matulog si katabi matulog si Franco Mabanta, katabi sa kama. Di ba? Kaya pala daming tato, hanggang dito yung tato, no? Oo. May tinatago palang insecurity. Okay lang yan, Baste, ba? Tanggap na ng lipunan yan. Hindi uso ang homophobia sa Pilipinas. Ay, Diyos ko. Iba ang itsura ng Telegram. Iba ang itsura ng Telegram, guys. Hindi ito Telegram. Anyway. Galing kay CJ yan eh. Binler pa yung number, kita rin naman, obvious din naman. Ayoko nga ilapit. Baka mamaya ma-data privacy naman ako. Baka ma-data privacy naman ako. Ayan yung number, Binler nga, obvious naman. Diyos ko, ano ba naman yan? Nilayo ko tuloy. Gaganyan ko na. Ayan. Ganyan ko na lang. Ayan. Baka ma-data privacy ako eh. Hirap na. Ayan. I-chat nyo na. Oy! Wala akong dinadivulge Hindi ako yung nag-blur niyan. Kung ako nag-blur niyan, wala talaga yung makikita. Anyway. 430. Mamaya chat ko siya. Hoy! Ba't ka nag-deactivate? Ay, CJ Hero. Hoy! Ba't ka nag-deactivate, Diyos ko. Ay, my goodness. So, yun. Nakita niyo ba yung post ko tungkol dyan? Yung kay Franco Mabanta tsaka yung kay yung kay Baste. Tawa doon kasi ang weird nung ang weird nung ang weird kasi. Ay, nako. Nakakatawa kasi. Marami naman nag-comment doon. Ang daming nag-comment 89 shares. Ba't kasi sila may pillow talk, guys? Hindi naman sa di ba? Hindi naman sa hindi naman sa pero may pillow talk eh. Ba't may pillow talk? Ay si Franco Mabanta, sabi, his son slept over last weekend and we shared a bed. Baste. Me. Pillow talk. Yes, go.
Ay, naku. Anyway, ano ba to? Yung anchors. Okay. So, ayun na nga, mga kababayan. Balik tayo dito. Mukhang sabit. Mukhang sabit itong PGMN talaga. Mukhang meron talaga silang criminal mind. Kasi alam nyo, mga kababayan, ako tulad ko, pag gumagawa ako ng content, ayan, alam ni Kina yan, tsaka ni what's it called this? Di Rick. Kasi naman Rick, si Rick. Alam nila kung paano ako gumawa ng content. Magbibigay lang ako sa ng mga link. Link lang. Nasa mga balita. Link. Tapos, magugulat na lang sila, meron na akong content. Actually, maski sila Kina at si Rick, hindi nila alam kung paano ko binubuo yung content. Oo. Maski sila, hindi nila alam. Nagugulat na lang sila, may content na. Tapos i-edit na lang nila. Walang nakakaalam ng sistema ko. It's mine. Hindi ko siya tinuturo. Oo. Pero mga kababayan, kahit let's say kahit mag-leak sila ng convo namin na hindi naman nila gagawin, 'di ba Rick, tsaka Kina? Kahit na mag-leak sila, wala kayong makikita na, uy, siraan natin si ganyan, siraan natin si ganito. Wala kayong makikita. Kasi ano yun di ba parang, moral mo na lang. Oo. Lahat ng lahat, depende kung may 1M daw. Siraulo ka. Siraulo ka Kina, bibenta mo kasi 1 million, tapatan ko. Yay! Joke. Joke lang. Anyway. Di ba? Wag ganun. Wag tayong sumira ng pangalan ng walang basihan. Di ba? Kung tutuusin nga, nagbabalita lang ako Kung tutuusin. Nagbibigay lang ako ng sarili kong spin sa balita. Tsaka nagsishare ako ng opinion ko sa balita. Pero yun. Wag ganun. Wag natin gamitin ang ating impluwensya para kumita sa maduming paraan. Yung ginawa ni Franco Mabanta, wala yung pinagkaiba dun sa mga, alam niyo yung mga, may mga magjowa, tapos nag-break, tapos may mga picture siya, tsaka video na compromising, etc. Tapos sasabihan nila yung ex nila, pag hindi mo ako binalikan, ipopost ko to sa social media. Ayun, ganun. Walang pinagkaiba yun dun No joke. Ang baboy nun. Sobra. Galawang NPA yan nangingikil. Correct. Galawang NPA yan nangingikil. Di ba? Bigyan mo ako ng isang buong baboy. Di ba? Kundi, wala kayong proteksyon sa amin. Di ba? Wala kayong proteksyon sa akin. Parang pangit, no? Sindikato. Magbigay kayo pera sa akin ko, hindi ko kayo mapoprotektahan sa sarili ko. Ano nakang tipaklo? Kalokohan. So, PGMN is the new NPA. O, pwede. Pasok yan. Sabi ni 51 Billion Movement. Wag ganun. Laban tayong patas. Di ba? Lahat naman tayo may mga anak na binubuhay Lahat naman tayo may pamilyang tinataguyod. Lumaban lang tayo ng patas. Laban tayong patas. Yan lang yan. Motto in life yan, guys. Motto in life. Okay. So, mga kababayan, yan yung una nating topic. So, dalawa na silang mastermind.